Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito na nga po mga ka-action, kapapasok lang. Titingnan natin ito. Talagang marami naman talaga ang iiyak nito. Ito po may matinding paalala o babala si Director Jaime Santiago ng NBI ho mga ka-action. At tama lang po ito na gagawin ng ating mga otoridad. Dapat po talaga matuldukan. Kaya kayo na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, ng mga fake news, na kung ano-ano, kahit po yung video na pinagnanakaw nyo at papalitan nyo ng audio, isa din po yung fake news. Huwag po kayong magulat pag dinampot na kayo ha. Dahil ito po ang naging topic ni Director Jaime Santiago ng NBI. So ito po, panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakamping. Tumigil na sila. Baka pagka yung bigla na lang silang inaresto, tsaka sila iiyak-iyak, sasabihin nila freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, hindi yan absolute. Mayroon niyang limitation. May mga kumakalat na balita na si First Lady daw po ay nasa ibang bansa at na-hold sa US. Ano po yung reaction natin dito sa mga nagkakalat po ng fake news sa social media? Alam mo, nakakagulat yung mga ganyang fake news, ano? Instead na manatili tayong tahimik, ay gumagawa sila ng another story. Parang hindi natin maintindihan kung anong gusto nilang mangyari. Ganun. Meron namang mga nagpapatunay na noong pang-11, nandito na si Ma'am eh. Akala lang ng iba, puro lang kaming daldal, puro lang kaming daldal. But there are already cases filed against some of them. Magugulat sila pagka bigla na lang sila pinagdadampot. Pag lumalampas ka na doon sa hangganan, libelous na mga pinagsasasabi mo, kasinungalingan na pinagsasasabi mo, nagkikreate ka na ng gulo sa bansa natin, that will be inciting to the sedition. No? Yung mga libelous remarks. Cyber libel. Ano ba? Lagi na lang ba natin ipopoliticize itong mga krimen na ito? Pagka kinasuhan ka, politika, hindi na tama. Director, itatap natin ang cybercrime. Yes, actually, ito nga, may meeting nga kami mamaya ng aking cybercrime group, ang aking technical intelligence group, and we will be setting a meeting with DICT at saka NTC. Paano namin mapagtutulong-tulungan na masawata itong mga ganitong vloggers, mga trolls, no? Mga nagkakalat ng fake news. Magtulong-tulong na kami mga agency at grabe na. Hindi mo na malaman kung alin ang totoong news at kung ano ang fake news. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin si Director Jaime Santiago ng NBI ho mga ka-action, mga kakamping. At tama lang po yan. Ayan po, pinapalahanan kayo ha. Hindi kayo sabing bigla-bigla, nagbabala na po si Director, no? Jaime Santiago ng NBI. Paalala lang po sa inyo yan at huwag po kayong magulat kung pagdadamputin kayo at paiyak-iyak naman kayo at sabihin nyo naman freedom of speech, freedom of expression. For your information, mga fake news peddlers, hindi po freedom of expression ang kasinungalingan. Di ba? Paano nyo masasabi na freedom of expression ang isang sinungaling? Di ba? Ang kasinungalingan na hindi totoo. Libelous po yan. Cyber libel. Libel. Di ba? Baka sasabihin nyo naman hinaharangan kayo sa inyong freedom of expression, freedom of speech. Hindi po yan. Basta isang kasinungalingan, hindi po yan freedom of expression or freedom of speech. Di ba? Kasi ang freedom of expression or freedom of speech, yung nagpapahayag ka ng damdamin mo sa issue. Basta totoo. Wala pong problema dyan. Pero yung kasinungalingan, hindi nyo po matatawag na freedom of expression yan. Isa po yung paninira, lalong-lalo na kung wala ho kayong facts o wala kayong datos na pinapakita. Di ba? Kaya wag po kayo masyado tiwalang-tiwala sa inyong mga sinusundan ng mga content creator. Kayo mismo mapapahamak. Sasagutin po ba kayo ng inyong mga content creator?
na sinusundan nyo na fake news ang kanyang sinasabi? Sasaluhin ba kayo pag oras kayo ang magkaproblema? Tanong lang ho namin yan sa inyo. Kaya bilang isang Pilipino, tigilan nyo na po yung fake news nyo. Tanggapin nyo kung anong mayroong supporters kayo ngayon at huwag kayo magparapakalat kung anong maling informasyon. Dahil ikapapahamak nyo lang po yan. Advice ko lang po sa inyo yan bilang Pilipino. Pero kung ayaw nyo pong tigilan yan, nasa sa inyo po yan. Basta ito maliwanag ang babala o paalala ni Director Jaime Santiago ng NBI. At maraming salamat naman sa inyo, sir, na sana mapapanagot po itong mga fake news peddler na nagpapakalat ng maling informasyon, lalong-lalo na po sa Facebook, di ba? Uulitin lang po natin yung nagkakalat ng video na kinuha ang Serbia protest at nilagyan ng Netherlands sa loob ng video. Hindi po yun taga Netherlands na protest, sa Serbia po yun, ha? Serbia. Kaya ingat-ingat po, baka makalabuso ka at paiyak-iyak ka na naman, di ba? Huwag mo nang dagdagan ang problema ng bansa. Baka hindi mo kakayanin yan pag ikaw dinampot ng ating otoridad. Baka paiyak-iyak ka, ha? Kumakalat na po ang video mo. Pero yung isang content creator, binura niya, matik. Pero na-under po natin sa programa yon natin. Ang problema, may nag-fact check po noon. Nako, huli na ang lahat. Kaya wag na wag kayong gagawa ng kalokohan kung ang inyong intensyon ay pandinlangin nyo ang inyong mga kapwa supporters at for views lang para kumita kayo. Yun lang po ang paalala namin sa inyo, di ba? Thank you once again. Maraming salamat po sa inyo, Director ng NBI na si Sir Jaime Santiago. Mabuhay po kayo. Ayan. So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.